Deuteronomy chapter 11 verses 26 to 32. Magkaroon tayo ng salitang pagbasa. Ako po sa 26, kayo po sa 27, sabay-sabay po tayo sa 32. Kung nakita na po, isang malakas at masaya, amen. Verse 26, Behold, I set before you this day a blessing and a curse. 27, kayo po. A blessing if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day. And of course, if you will not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside out of the way which I command you this day, to go after other gods which ye have not known. 29. And it shall come to pass, when the Lord your God hath brought thee unto the land whither thou goest to possess it, that thou shalt put the blessing upon Mount Gerizim, and the curse upon Mount Ebal. Are they not on the other side Jordan, by the way where the sun goeth down, in the land of the Canaanites, which dwell in the tramping over against Gilgal, beside the plains of Moreh? Verse 31. For ye shall pass over Jordan to go and possess the land which the Lord your God giveth you, and ye shall possess it, and dwell therein. Verse 32, altogether ready read. And ye shall observe to do all statutes and judgments which I set before you this day. Purihin po at Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita, tayo po nakatayo po, kumikit tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit. Muli sa gabing ito, kami po ay nagpapakumbaba. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming pong pagkukulang, kasalanang nagagawa laban sa iyo. Ang lahat ng ito ay hayag, wala po kaming itatago sa inyo. Pakalinisin mo po ang aming pong puso at isipan, pakalinisin mo po ang aming pong buhay, upang kami po ay patuloy na maging kagamit-gamit sa inyong pong gawain, makapagbigay po sa inyo ng kalwalhatian, at hindi po kami maging katitisuran ng aming po mga kapatiran. Salamat po, Ama, sa buhay na ipinahiram mo po sa amin. Tunay na ito po ipahiram lamang, kaya dapat lamang po na ito po ay maging kagamit-gamit po sa inyong po kapurihan. Salamat po, Panginoon, sa mga panalangin po namin na inyo po sinagot, at salamat sa lahat ng pag-iingat mo po sa amin. Salamat sa mga biyaya na patuloy mo po binibigay sa amin. At salamat po, pinagkatiwalaan mo po ng gawain, binigyan mo po ng pribilehyo na ikaw ay aming mapaglingkuran. Dalangin ko po, Panginoon, tago mo po ako muli sa inyong lingkuran. Ikaw siya makita, malulhati at maparangalan. Banal Espiritu, kayo po siya mangusap sa puso ng bawat isa. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy po kayo magligtas sa bayan ito at sa lahat ng dako ng mundo. Gamitin mo po kami na patuloy na ibahagi ang kaligtasan, na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa aming Panginoong Sus, at ito hindi sa gawa, hindi sa relihiyon. Salamat po na kami po ay naligtas, ninayos mo na kami po ay maligtas. Aking pinabalik sa iyo, Ama, lahat ng papuring pasasalamat. Ito po ay aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Sus. Amen. Pwede na po mga po. So, sa kapagpalang kami po sa ating lahat, at ang ating pong title ay dito po natin kukunin sa verse 28. Nasabi po ng verse 28, tinan niyo po yung pong Bible, sa Deuteronomy chapter 11, verse 28. Sabi po dito, and of course, if ye will not obey the commandments of the Lord. So, yung po sinasabi po dito, the Lord your God, but turn aside out of the way which I command you this day, to go after other gods which ye have not known. So, sinabi po ng mga talata, at ang sumpa, kung hindi ninyo dinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos, kundi kayo lilihis sa daan na aking niuutos sa inyo sa araw na ito, upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi ninyo nakakilala. So mga kapatid, ang title po ng mensahe ng gabi, Warning Against Disobedience. So tunay na talagang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng babala. At ang salita ng Diyos ay talagang nagpapaalala sa atin na tayo ay dapat maging masunurin sa kanyang mga utos, na nagpapaalala sa atin na dapat ay tayo ay sumunod, huwag tayong sumuway sa mga utos ng Diyos. Maraming mga tao ang nagsasabi na talagang ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mapagpatawad.
Pero nakasulat din po dito na sinasabi ng salita ng Diyos na, and of course, if you will not obey the commandments of the Lord your God, sumpa at ang sumpa kung hindi ninyo titinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos. So malinaw po na talaga sinasabi po dito na tayo po'y pinapaalalahanan na tayo ay maging masunurin sa mga utos ng Diyos. So kaya naman talaga makikita po natin sa napakaraming Kristiyano ay talagang sila po ay hindi na nagiging masunurin. Many Christians today are disobedient to the Lord our God. So yan po ang katayuan ng ibang mga Kristiyano. Talagang sinasabi nila na ay maunawaan naman ako ng Diyos. Pero ang tanong, hanggang kailan tayo uunawain ng Diyos? Hanggang kailan tayo hindi susunod sa mga utos ng Diyos? Many Christians today are not fully submissive to the Lord. Talagang hindi naman sila talagang yung complete na sumusunod, na talagang sabihin na natin na sa mga utos ng Diyos ay wala pa yata 1/4 ang kanilang sinusunod. O sabihin na natin hanggang 1/4 lamang ang kanilang sinusunod sa mga utos ng Diyos. They are not fully submissive. At minsan nga po, susunod ngayon, pero next week ay hindi na. Sumusunod ngayon dito, nasa church, sumusunod, pero pagdating ng ibang lugar ay hindi sumusunod sa mga utos ng Diyos. So they are not fully submissive to the Lord. They are making excuses so that they choose not to obey. Yes, they have reason why it's hard for them to obey God. Meron silang mga dahilan bakit mahirap talaga sa kanila ang hindi sumunod sa Diyos. And then because of the reasons, they justify themselves. So dahil meron silang dahilan, ay talagang ginajustify nila ang kanilang sarili. Na they justify themselves so that their action seems right on their eyes. So, sila mismo yung nag-justify sa kanilang sarili dahil sa kanilang mga dahilan upang ang kanilang mga ginagawa ay maging tama sa kanilang paningin. Di ba? So, dahil sa kanilang mga dahilan. So, yun po ang nakikita natin sa ibang mga Kristiyano at sa maraming Kristiyano ngayon na talagang para hindi nila masunod ang utos ng Diyos, gumagawa sila ng excuses. They justify their own self. They justify their own action. Di ba? So yun po makikita natin. So mga kapatid, mga minamahal, our reason, lagi ko itong inuulit-ulit. Yes, meron tayong mga dahilan para hindi sumunod sa mga utos ng Diyos, but it is not enough. Hindi ito sapat na dahilan para sabihin na natin na, ay, may mga kapatiran din namang hindi sumusunod, may mga kapatiran din namang hindi tapat, so hindi na rin ako susunod, hindi na rin ako magtatapat. May mga kapatiran na kaka-offend, so hindi na lang ako susunod, hindi na ako sasamba, hindi na ako magpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos kasi ang mga kapatiran nakaka-offend. So kahit nakaka-offend ang mga kapatiran, that is not enough reason for us to stop in serving the Lord. So mga kapatid, si Noah is an example na talagang napaka-submissive. Noah was very submissive for 100 years. Si Noah po ay sumunod, he submit to God. Amen? Pero ang ibang Kristiyano, wala pang 1 taon, sumusuko na. Ang ibang Kristiyano, wala pang 1 taon, tumitigil na. Iniiwan na ang ministry. Ganon ang makikita natin. Pero si Noah, for 100 years, ay talagang sumunod sa ating Diyos, sa ating Panginoon. Walang reklamo. Abraham was also a submissive one unto the Lord, willing to offer his only son, Isaac. Iisa na nga lamang yung kanyang anak. Pero nandun ang kanyang willingness na sumunod at talagang i-offer, i-alay, sakripisyo si Isaac. So yun po yung makikita po natin sa Genesis chapter 22 verses 1 to 18. Tingnan nga po natin muna ang Genesis chapter 22 verse 1. Sabi po dito sa verse 1, tingnan mo po yung Bible, and it came to pass after these things that God did tell Abraham and said unto him, Abraham, and he said, Behold, here I am. Sana kapag ang Diyos ay tumawag sa atin, ganito yung ating sagot, Behold, here I am.
So mayroong mga anak na kapag tinawagan ng magulang, saglit lang, wait lang. Dapat pumupunta agad sa magulang, tinatanong, ano po yun? Narito ako. Bakit po ba? And he said, take now thy son, thine only son, Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him therefore a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. And Abraham rose up early in the morning, and saddled his ass, and took two of his young men with him, and Isaac his son, and clave the wood for the burnt offering, and rose up, and went unto the place of which God had told him. So yung po makikita natin na talagang hiningi ng Diyos kay Abraham ang kanyang nag-iisang anak, pinakamamahal na anak, hindi ito pasaway na anak, di ba? Sabi nga sa preaching last Sunday, kung ito maging pasaway, okay lang eh, di ba? Okay lang ibigay, okay lang isakripisyo, di ba? Ay kaso talagang pinakamamahal na anak si Isaac. And then verse 4, then on the third day, Abraham lifted up his eyes and saw the place afar off. And Abraham said unto his young men, abide ye here with the ass, and I and the lad will go yonder and worship and come again to you. And Abraham took the wood of the burnt offering and laid it upon Isaac his son. And he took the fire in his hand and the knife, and they went both of them together. And Isaac spake unto Abraham his father and said, my father. And he said, here am I, my son. And he said, behold, the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? And Abraham said, my son, God will provide himself a lamb for a burnt offering. So they went both of them together. And that night, and they came to the place which God had told him of, and Abraham built an altar there, and laid the wood in order, and bound Isaac. So ginapos na si Isaac. Ano kaya nang pakiramdam ni Isaac? Pagbihira, sabi ng aking tatay na ito, God will provide. Ako pala itong, tapos ako ginagapos ngayon, di ba? At ano din naman kaya ang pakiramdam ni Abraham na talagang iginapos na niya ang kanya nag-iisang pinakamamahal na anak, and laid him on the altar upon the wood, and Abraham stretched forth his hand and took the knife to slay his son. So makikita po natin dyan talaga na si Noah, si Abraham, sila po ay talagang naging masunuri sa Diyos. So ito din po yung inaasahan sa atin, na tayo po ay maging masunuri sa ating pong Diyos. Pero nakakalungkot nga lang, sa ating panahon, marami ang mga disobedient Christian, disobedient believers. So ang ating pong Panginoon Jesus, maaaring ang Panginoon Jesus ay sabihin na natin at 33 years lang na naging masunurin, pero hindi lang po yun. Huwag natin lang langin nun. Diba? Kung si Abraham ay 100 years na naging masunurin sa Diyos, sa Panginoon, at ang Panginoon Jesus ay for almost 33 years, pero huwag natin yung lalangin. Diba? Sapagkat grabe ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Di po ba? So kaya mga kapatid, mga minamahal, so ang Panginoon Jesus, sabi po ng Bible sa Philippians chapter 2 verse 8, and being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Huwag natin lang langin yung 33 years na pagsunod ng ating Panginoon Jesus, sapagkat tayo, ang utos sa ating huwag pabayaan ang pagsamba, pero pinapabayaan pa ang pagsamba. Kung ipag-utos kaya sa atin tayo magpapako sa krus, gagawin ba natin? Baka sabihin natin, ako, wag na lang ako, siya na lang. Ba't ako? Diba? Pas muna ako. Pastor, pas muna ako. So, dakilang bagay ang ginawa ni Kristo. Maaaring 33 years lamang siya na sumunod. Pero isang napakahirap na bagay ang kanyang ginawa. Isang dakilang bagay ang kanyang ginawa. Kaya pa natin na talagang tayo ay tanggapin natin sa ating katawan yung mga latay na tinanggap ni Kristo. Kaya pa natin tanggapin yon na talagang walang salitang lalabas sa ating bibig na masama. So ang Panginoon Jesus habang hinahampas sa kanyang buong katawan, walang anumang salita ang lumabas sa kanyang bibig. At hindi niya naisipan na mag-pray, Ama, iganti mo ako sa mga taong ito. Ama, ito ba ang mga taong aking ililigtas?
So wala po ganun mga salita. So mga kapatid, mga minamahal, maraming Kristiyano ngayon talagang pinabayaan ang ministry at mas pinili na hindi sumunod sa mga utos ng Diyos. So sana mga kapatid, mga minamahal, tayo po'y maging masunurin sa Diyos katulad ng ating Panginoong Jesus, obedient unto death, even the death of the cross. To that disobedient Christian, your reason is not enough to forsake the ministry. Doon sa mga pasaway na mga Kristiyano, ang inyong dahilan para iwan ang ministry ay hindi sapat. Ang inyong dahilan to forget the ministry ay hindi sapat. Ang inyong dahilan upang hindi sundin ang ating Master, ang ating Panginoon Jesus, ay hindi sapat. Na tayo po ay binigyan ng Panginoon Jesus ng buhay. Buhay na walang hanggan, binigyan tayo ng ating Panginoon Jesus ng kaligtasan. Kaya anuman yung dahilan natin para iwan ang ministry, talikuran ang church, ito ay hindi sapat. Amen po ba? So mga kapatid, mga minamahal, mayroong paalala ang Diyos sa atin kung tayo po ay susuway sa Kanya. Kaya kung babalikan po natin ang Deuteronomy chapter 11, verse 28, sabi po doon, if you will not obey, so curse if you will not obey. So ito po, mayroong sumpa. Amen? And a curse if ye will not obey the commandments. So yan po nakalagay diyan, commandments with S. So talagang sinasabi sa atin, lahat ng utos ay sundin. So sabi pa po tingnan nyo, verse 32, ano sabi ng verse 32? And ye shall observe to do all. So yan po ang nakasulat, all the statutes and judgments which I set before you this day. So all. So mga kapatid, mga minamahal, lahat ng utos ng Diyos ay dapat sundin, bigyan ng halaga, huwag baliwalain. Pero ngayon, aywan ko, anong puso meron ang ibang Kristiyano. Madali para sa kanilang baliwalain ang mga utos ng Diyos. Kaya sana, lahat ng Kristiyano mayroong fear of the Lord. Mayroong takot, pagmamahal, respeto sa Diyos. Pero makikita nga po natin, napakaraming Kristiyano ngayon, baliwala sa kanila ang mga utos ng Diyos, hindi seryoso sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. So mga kapatid, mga minamahal, and of course, if ye will not obey the commandments of the Lord your God. So if ye will not obey the commandments of the Lord our God, verse 29, tingnan niyo po ano mangyayari sa atin. And it shall come to pass, when the Lord thy God hath brought thee in unto the land whither thou goest to possess it, that thou shalt put the blessing upon Mount Gerizim, and the curse upon Mount Ebal. So mga kapatid, mga minamahal, kung tayo ay susuway sa utos ng Diyos, poverty will fall upon us. Ang kahirapan ang siyang sasaabin. Kaya talagang based on my observation, maraming Kristiyano walang pagbabagong buhay. Maraming Kristiyano hindi umasenso sa buhay. Bakit? Kasi pinili na suwayin ang utos ng Diyos. Hindi seryoso sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. Pinipili kung alin lamang ang madaling utos ng Diyos. So yung po, poverty. So makikita nyo po dito, sabi po ng Panginoon, at mangyayari na pagka ikaw ay ipapasok ng Panginoon ng Diyos sa lupain na iyong pinaroroonan upang ariin na, iyong ilalagay ang pagpapala sa bundok ng Jerusalem, at ang sumpa sa bundok ng Ebal. So alin ang pipiliin nyo dito? Jerusalem or yung Ebal? Diba? So doon sa bundok ng Jerusalem, nandoon yung pagpapala. Kaya mga kapatid, mga minamahal, nandoon yung blessings. So kung hindi tayo susunod, makikita natin na talagang poverty, kahirapan ang sasaaling. Kahirapan ang mangyayari sa ating pong buhay. So tingnan ninyo, obserbahan ninyo yung ibang tao. Maaaring sila'y sagana sa ngayon, di ba? Maraming sasakyan, sumasagana sa mga material na bagay.
Talagang marami silang bahay, pero nasa na sila ngayon? Nagtatago na. Di ba? At nandun na sa kulungan yung iba. So mga kapatid, poverty will fall upon us. Ang sabi nga po ng Proverbs chapter 13 verse 18, tingnan niyo po yung Bible. Ano sabi ng Bible? Kaya mga kapatid, maging seryoso tayo sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. Huwag baliwalain. Verse 18, sabi po dito, poverty and shame shall be to him that refuseth instruction. So kahirapan, kahiyan, tiyak na sa kanya sa tumatanggi, hindi sumusunod sa kautusan. But he that regardeth reproof shall be honored. So yan po yung malinaw na sinabi po dito, poverty and shame. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana talagang kung sinabi ng Diyos, huwag pabayaan ang pagsamba, huwag natin pabayaan ang pagsamba. Kung sinabi ng Diyos, mag-akin ng kaluluwa, mag-akin ng kaluluwa. Kung sinabi ng Diyos, itinuro sa atin na tayo ay mag-pray tayo. Diba? Huwag natin pabayaan ang pag-pray. Lagi natin alalahanin sa prayer natin ang ating mga mahal sa buhay. So mga kapatid, mga minamahal, lahat yan ay mga utos ng Diyos. Hindi si pastor ang nag-uutos. Hindi si Brother Ed ang nag-uutos. So ano man ang sinishare po sa atin ng mga naunang Kristiyano sa atin na galing sa Bible, iyan po ay utos ng Diyos. So yun po malinaw sinabi po doon sa Proverbs 13:18, poverty and shame. Kahirapan at kahiyan. So mga kapatid, mga minamahal, to avoid poverty, we need to be obedient or amenable. Ito po sinasabi po ng mga talata sa verse Proverbs 13 verse 13. Tingnan po natin ang ating Bible. Sa Proverbs 13 verse 13. Whoso despises the word shall be destroyed. Kaya huwag po natin baliwalain ang salita ng Diyos. Huwag na hindi susundin ang mga utos ng Diyos. But he that feareth the commandment, yung talagang sumusunod sa utos ng Diyos, gumagala sa salita ng Diyos, umiibig sa mga utos ng Diyos, shall be rewarded. So mga kapatid, mga minamahal, to avoid poverty, we need to be obedient or amenable. Sa trabaho, para hindi kayo matanggal, diba? Kailangan talaga masunurin sa trabaho. Sa school, diba dapat masunurin? Mabuti pa sa school, masunurin. Pero sa tahanan, hindi. Bakit? Hindi bibigyan ng grace ng magulang. Ay sino ba nagbibigay ng baon? Diba? Sino ba naglalaban ng damit mo? Sino ba nagpaplansya ng damit mo? Diba? Tapos hindi susundin ng magulang. So yun po, buti pa yung ibang tao sinusunod. Ang magulang ay hindi. Diba? Pero ganun pa man, dapat we ought to obey God rather than men. Diba? So tayo po ay maging masunurin sa Diyos. So yun po mga kapatid, mga minamahal, we need to be obedient or amenable. And then Romans chapter 12 verse 11, tingnan po natin, to avoid poverty, para maiwasan ang kahirapan. Sabi po ng Romans chapter 12 verse 11, not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. So we need to be active or diligent, maging masipag. Kapag mahirap ang tao, sino sinisisi? President. Diba? Yan ang hirap sa mga Pilipino eh. Naghihirap ang kanilang buhay, sisisihin ang president. Baka naman tamad tayo, kaya hindi tayo maasenso. Diba? Kapag may corruption, nasisisihin president. Diba? So, dapat tingnan natin ang ating sarili. So, we need to be diligent or active upang tayo ay umasenso sa ating buhay. Huwag nating sisihin na tayo ay isinilang na mahirap. Diba? Bakit yung ibang tao isinilang na mahirap? Pero ano ang buhay nila ngayon? Naging matagumpay, naging sagana, sapagkat nagsikap sa kanilang buhay. Diba? So mga kapatid, to avoid poverty, we need to be amenable, active, and then, next, we need to be authentic. Totoo.
tapat, honest, trustworthy, mapagkakatiwalaan. Amen po ba? Mahirap kapag tayo ay scammer. Mahirap kapag tayo ay sinungaling. Mahirap kapag tayo ay hindi nagsasabi ng totoo sa ating kapwa. Sino ang magtitiwala sa atin? Di ba? So, sabi po ng 1 Corinthians chapter 4, verse 2, moreover, it is required that in stewards that a man be found faithful. So, dapat na pagkakatiwalaan tayo sa buhay na ipinahirap sa atin, na pagkakatiwalaan tayo sa mga financial or finances na pinagkatiwala sa atin. Dapat na pagkakatiwalaan tayo sa mga trabaho na ibinigay sa atin. So yun po mga kapatid, upang tayo po ay umasenso, maiwasan ang kahirapan ng buhay. Dapat na pagkakatiwalaan tayo sa mga bagay na ipinahiram sa atin ng Diyos. Diba? Sabi nga ng message last Sunday, for it was borrowed. Lahat ito ay pinahiram lang sa atin. Maging responsible tayo sa mga ipinahiram sa atin. So kung binigyan man tayo ng cellphone, so huwag natin abusuhin yung cellphone, di ba? Na tayo ay talagang ano ba mga ginagawa sa cellphone? Pinagpapahili? Na lagi na lamang hawak ang cellphone? Bakit? Dahil bago, latest. So, yun po. So mga kapatid, kung tayo man ay mayroong sumasagana sa mga bagay, sana napagkakatiwalaan tayo. Diba? So yung ating mata, huwag natin abusuhin. Ako talagang may edad na. Kaya malabo mata. So yung ating lakas, huwag natin abusuhin. Diba? So yung ating lakas, at yun nga, hinay-hinay sa pagkain. Yan. Aray ko. Hinay-hinay sa pagkain. Okay, okay. Okay. So, kasi lahat ng sobra, masama. So yun po mga kapatid, mga minamahal, we need to be authentic to avoid poverty. Next. So if we will not obey the commandments of the Lord our God, ang sabi po ng verse 28 and 29, sabi po ng ating pong Bible sa Deuteronomy 11:28-29, and the curse, if ye will not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside out of the way which I command you this day, to go after other gods, which ye have not known. 29, and it shall come to pass, when the Lord thy God hath brought thee in unto the land whither thou goest to possess it, that thou shalt put the blessings upon Mount Gerizim and the curse upon Mount Ebal. So mga kapatid, mga minamahal, malinaw naman po ang sinabi ng salita ng Panginoon, di ba? There is a blessing if ye obey, and a curse if ye will not obey. So, hindi tayo pinipilit sumunod. Meron tayong free will. Pero once na nagkamali tayo ng pagpili, once na tayo nagkaroon ng wrong decision, so malinaw naman sinabi po dito, talagang curse, sumpa. So ano po ang kasunod po nito? So kung tayo magkakaroon ng maling decision, penitence will fall upon us. So yun po, na kung hindi tayo susunod talaga, ang pagsisisi ay nasa huli. Diba? Ang pagsisisi ay nasa huli. So yun po, penitence will fall upon us, regrets, paghihinayang, or kahiyan, shame. So yun po ang ibig sabihin ng penitence. Diba? Kaya nga po sinabi kanina sa Proverbs 13:18, diba? Poverty and shame. So yun po sinabi po ng salita ng Diyos na talagang kahirapan, kahiyan doon sa mga hindi sumusunod sa mga kautusan ng Diyos. Alam namang masama ang alak, pero pinipili pa rin ang alak, di ba? Kaya ano mangyayari? Sa bandang uli, sa bandang dulo, kahihiyan. Di ba? Kahirapan ang dulot ng pagbibisyo. Pero yun ang pinipili ng maraming tao. So mga kapatid, mga minamahal, penitence will fall upon us. So, ang dapat natin gawin kung narinig natin, nalaman natin ang mga utos ng Diyos. So, say amen kung alam ang mga kalooban ng Diyos. Amen.
So lahat tayo, dahil tayo naturuan ng salita ng Diyos, di ba? Hindi natin pwede sabihin, hindi ko alam yan. Hindi yan itinuro sa akin, pastor. Di ba? So kahit hindi ko yan naituro sa inyo, nasa sa inyo yung Bible. Mayroon kayong Bible. Kaya dito sa Bible, malalaman natin kung ano-ano ang mga utos ng Diyos. Huwag mo sasabihin na, ay, absent ako niyan. Hindi ko alam yan. So, ignorance of the law excuses no one. Di ba? So mga kapatid, mga minamahal, alam na natin ang mga utos ng Diyos. At kung hindi man natin alam lahat, ay di basahin ng Bible para malaman ang mga utos ng Diyos. Huwag tayong umasa lamang sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ano po ba? Sapagkat ang pakikinig ng salita ng Diyos ay tuwing prayer meeting lang, tuwing Sunday lang. So meron tayong Monday to Saturday. So dapat nag-aaral ng salita ng Diyos upang malaman ang kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, wala po tayong idadagdagan sa Diyos. So kapag hindi natin nagawa ang mga utos na ito ng Diyos, so penitence will fall upon us. So mga kapatid, ang utos ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, ang sabi po ng verse 32, sabi po dito, and ye shall observe to do all. So do it all. Sana lahat tayo, mayroon tayong desire na talagang gawin lahat kung ano ang mga utos ng Diyos. Hindi yung pipiliin lang natin kung alin ang mas madali. Di ba? Tapos kapag mahirap, ay hindi na natin gagawin. Para sa akin, ang mga, sabi nga ng Bible, di ba? Sa 1 John chapter 5 verse 3, kung hindi ako nagkakamali, tingnan nga natin. His commandments are not grievous. So hindi naman po talaga mabigat. Ang mabigat yung ginawa ni Noah. 100 years gumawa ng arko, ng barko, di ba? Ang mabigat, ang mahirap, yung ginawa ni Kristo. Di ba? Na siya po ay napako sa krus, kinoronahan ng tinig. Yung po yung mahirap, na talaga nagkasugat-sugat ang buong katawan. Siya na oras na nakapako sa krus. Pero sabi po dito, for this is the love of God that we keep His commandments and His commandments are not grievous. Mahirap bang sumamba? Mahirap bang mag-pray? Mahirap ba magbasa ng Bible? Mahirap ba magbigay ng offering ng tithes? Mahirap ba yung mag-akay ng kaluluwa? Mahirap ba umattend ng prayer meeting? So ang sabi po ng Bible, His commandments are not grievous. Mahirap ba magpatawad? Mahirap bang ibigin ang kaaway? So ang sabi ng Bible, His commandments are not grievous. Hindi mahirap, hindi mabigat ang mga utos ng Diyos. Mahirap bang mag-memorize ng salita ng Diyos? Mahirap bang ibahagi ang salita ng Diyos? His commandments are not grievous. Hindi mahirap. So mga kapatid, mga minamahal, do it all. Sana nagagawa natin ang mga utos ng Diyos, ang lahat ng mga utos ng Diyos. So kung sinabi ng Bible na talagang huwag magsipaglasing ng alak, gawin natin. Kung sinabi ng Bible, huwag magsinungaling, gawin natin. Hindi mahirap ang utos ng Diyos. Kung sinabi ng Bible na huwag magsalita ng masama, gawin natin. So, kaya lang minsan talagang may mga Kristyano, ang lumalabas sa bibig ay masasama. Ang lumalabas sa bibig ay paninira sa kapwa. So hindi maganda para sa isang Kristyano na nakikinig ng salita ng Diyos, nag-aaral ng salita ng Diyos, pero ang laging bukang bibig ay paninira sa kapwa. So mga kapatid, do it all. Kung ano ang mga utos ng Diyos, gawin natin. And then, sabi pa ng Galatians chapter 6 verse 9, and let us not be weary in well doing, for in due season we shall reap if we faint not. So do it always. Ang mga utos na ito ng Diyos ay gawin natin lagi, hindi minsan lamang. Ang buhay minsan lang nadadaan sa mundong ito. Kaya sana sa buhay na ito, makita na lagi tayong sumusunod sa mga utos ng Diyos. Do it always. Hindi yung minsan mo lang susundin ang utos ng Diyos kapag linggo lang. Ikaw ay banal na banal. Diba? Para pag
hindi ka makabasa ng pinggan. Pero pagdating ng Monday to Saturday, para kang nakawalang kabayo o nakawalang baboy. Di ba? So mga kapatid, mga minamahal, do it always. And then, do it alive and others. Sana, kapag tayo sumusunod, hindi yung para tayong patay. Di ba? Umaawit parang patay, walang buhay. So, do it alive and others. So, ibig sabihin po ng others, yung talagang meron kang pananapig at talagang ikaw ay may enthusiasm, mayroon kang kagalakan sa puso mo. Do it alive and others. Kasi yung ibang Kristyano, parang walang tinatamad. Umaawit talagang lagtutay. Diba? Nagpapasa ng Bible, lagtutay. Parang ang hirap bumasa. Wala naman tayo sa lamay, wala tayo sa patay. Diba? Walang buhay. Nagpapasyon, sabi ni Brother Roland. Diba? Aray ko. So, dapat alive and others. So mga kapatid, mga minamahal, kasi sa palagay ninyo, parang sa mga anak, pag inutusan mo yan, at talagang mahirap sa anak ang sumunod, hindi mo matutuwa ang magulang, di ba? Kaya mga anak, kung sumusunod sa magulang, sana'y talagang masaya na nauutusan. Nakangiti na sumusunod, hindi mahaba ang muso, hindi nagagalit sa magulang. Ang sabi po ng Psalms 40 verse 18 na po natin, ang ating pong Bible, tapos na tayo, matatapos na. Si King David, sabi po ni King David, I delight to do thy will, O my God. So nandoon ang kagalakan ni King David, Haring David, na sumunod sa kalooban ng Diyos. Yet, thy law is within my heart. Ang iyong mga utos ay nasa sa aking mga puso. Kaya sana lahat ng Kristyano, masaya umaattend ng prayer meeting, masaya nakikinig ng salita ng Diyos, masaya nagpe-pray, masaya nag-aakit ng kaluluwa, masaya nagbibigay. Diba? Sabi nga ng salita ng Diyos, but God loveth a cheerful giver. Sana kapag nagbigay, hindi yung ginugusaman yung pera. Diba? Kasi, ano yun? Parang galit pa yata yung nagbigay na yun. Gusto mo ng pera. Diba? So sana ayusin ang pagbibigay. Yun po yun. So God loveth a cheerful giver. So mga kapatid, last, if we will not obey, not only poverty will fall upon us, penitence will fall upon us, but also punishment will fall upon us. So sabi po ng Proverbs 13:13, sabi po dito, Proverbs 13:13, balikan po natin. Sabi po ng Bible, whoso despises the word shall be destroyed. Talagang mawawasak, masisira yung mga hindi sumusunod sa mga utos ng Diyos. And then, sabi po ng Bible sa Numbers 15:31. Numbers 15, verse 31. Because he hath despised the word of the Lord, winala niya ng bahala o winala ng halaga, hindi sunod ang salita ng Diyos, ang utos ng Panginoon, and hath broken His commandment, talagang lawbreaker, that soul shall utterly be cut off. Ang kaluluwa ng tao, ito ay puputulin, o yung kanyang buhay ay talagang alisin, babawiin na. His iniquity shall be upon him. So mga kapatid, mga minamahal, punishment will fall upon us. And then, tinamba po natin ang ating po Bible sa Colossians 3:25. Sabi po ng Bible sa Colossians chapter 3, verse 25. Sabi po dito, but he that doeth wrong shall receive for the wrong which he hath done. Kaya mga kapatid, mga minamahal, huwag iwasan ang gumawa ng mali o ng kasalanan. At sabi nga po doon sa 25, and there is no respect of persons. So talaga pag nagkasala sa harapan ng Diyos, kahit sino ka pa, mayaman ka man, malaki ka man, magbigay ng enticed offering, di ba? So kung nagkasala, walang pinipili ang Diyos.
Then, tinampak po natin ang ating pong Bible sa Ephesians chapter 6, verse 9. Ephesians chapter 6, verse 9. And ye, masters, do the same things unto them, forbearing, threatening, knowing that your master also is in heaven. Neither is there respect of person with him. Kahit magaling ka pa sa choir, maganda ang boses mo, pero kapag nagkasala, walang pinipili ang Panginoon. Di ba? So wala pong pipiliin ang Panginoon once na nagkasala. Acts chapter 10, verse 34. Sabi po dito, Acts chapter 10, verse 34, Then Peter opened his mouth and said, Of a truth, I perceive that God is no respecter of persons. So wala po siya pinipili. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, piliin natin na sumunod sa mga utos ng Diyos sapagkat kung susuway tayo, punishment will fall upon us. So ang kaparusahan ay darating sa atin, tayo ay parurusahan, tayo ipapaluin ng ating Diyos. Opo, ang Diyos ay pag-ibig, pero sinabi ng Bible sa Hebrews chapter 12 verse 6, tinan po natin ang ating pong Bible. Tapos na po tayo. For whom the Lord loveth, He chasteneth, and scourgeth every son whom receiveth. So namamalo po ang Diyos. Hindi po yan literal na pamalo, na patpat. Ang pamamalo ng Diyos, so disobedient will bring us sickness. Ang pagsuway sa mga utos ng Diyos, magbibigay sa atin ng karamdaman ng sakit. Diba? So, isang example po ay diba si Brother Marlon, sinubukan ng Panginoon. Totoo ba talaga na ang Lord's Supper na ito ay talagang sacred? So, sumuway. So, nagkaroon ng karamdaman si Brother Marlon at na hindi may paliwanag ng doktor, walang makita dahilan. So, yun ay dahil sa pagsuway sa utos ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. So, ganun po mamalo. At yan po ay nakasulat sa 1 Corinthians 11, 27 to 30. So, hindi ko na po babasahin at sapagkat tumahaba na tayo. So, isulat na lamang po ang verse. And then, disobedience will bring us shortage of provision. Ang pagsuway sa mga utos ng Diyos ay talagang pagkukulangin tayo sa mga provision po natin sa ating pong buhay. Kung bakit hindi umaasenso ang isang tao. So, mga cross references po natin dito, hindi na po natin babasahin. 1 Kings chapter 17, 13 to 15. Yung video sa iPad na pinuntahan ni Elijah. Dahil sumunod sa utos ng Diyos na ibinahagi ni Elijah, yung bidong ito, itong byudang ito ay hindi nagkulang. Diba? Hindi nagkulang sa provision. Sila ay kumain na napakaraming araw or napakaraming taon. Amen po ba? So hindi nagkulang. So yun po, 1 Kings 17, 13 to 15, Psalms 23 verse 1, and John chapter 10 verse 27. So hindi ko na po yung babasahin. And then, next, disobedience will bring us shocking event. Shocking event. Talagang magugulat ka sa iyong pagsuway. Mayroong isang bagay or pangyayari sa buhay mo na ikakagulat mo. Amen po ba? So isang example, nakapatiran. Yung anak ko ni Brother Luis, di ba? Yan naman po yung naibigay na rin example ni na Ate Ruth. Dahil pinabayaan ng pagsamba, talagang pinili ang trabaho. So talagang shocking ang pangyayari sa kanila. Kagulat-gulat yung nangyari sa kanila. Na disgrasya yung kanilang sinasakyan. Anong sinasakyan nila? Fortuner ba? Bumaliktad talaga. Pero salamat sa Panginoon, iningatan pa rin sila. Buhay pa rin sila. At ang nasira ay yung mga equipments na mamahalin. Diba? Napakamahal ng kanilang mga camera. Pero yun ang nasira. Kaya mga kapatid, mga minamahal, be obedient to the Lord our God. Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Let us hear the conclusions of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Be obedient. Tayo po ay tumayot. Tayo po ay yumuko, pumigil. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat.
Nawa po, Panginoon, ang inyong pong banal na salita tumingo sa puso't isipan ng bawat isa at tulungan mo po kami na maging masunurin po sa inyong pong mga utos, na kami po ay magtapat sa iyo at talagang lahat ng mga utos mo ay talagang aming isabuhay, sapagkat tunay na kung kami susuway ay meron pong kaparusahan sa bawat pagsuway, na talagang wala po kayong pipiliin, mapapastor man o kung sino man sa amin, kung kami susuway, talagang may kaparusahan, may pagpapalo. Nawa po, Panginoon, maging kagalakan sa amin ang talagang sundin ng iyong kalooban. Katulad po ni King David, kagalakan niya na talagang sumunod, I delight to do thy will, O my God, yet thy law is within my heart. I was glad when they said unto me, let us go unto the house of the Lord. Sana lahat ng Kristyano masayang sumusunod at laging sumusunod sa iyo. Huwag piliin ng pagsuway. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon.